po ang araw nyo? Kanina maganda sana, no? Pero nung nakita mo yung video ko, anong naramdaman mo? Halika at samahan mo na naman ako sa isang araw ng buhay ko. As usual bilang nanay, syempre magigising ng maaga para mag-asikaso ng estudyante at ng trabahante. Pasensya na nga pala sa kaldero naming walang linis dahil sinasala nga din namin yun sa kahoy. Anyway, may laman na nga po yung aming butane for today's video, kaya dito na nga ako nagsaing at nagluto ng ulam. Pero dun pa rin ako sa kahoy nag-init ng tubig. At habang naliligo si Kuya Victor, ininit ko nga lang din tong fried chicken na anyway ko kagabi galing sa trabaho. Nagluto nga pala kami ng popcorn kahapon, hindi ko napansin na may tumalsik dito sa kawali, kaya ayun, pumutok nga habang nagsasalang ako ng fried chicken. Si Kuya Vilt na nga rin na nag-asikaso ng kanyang baon habang ako iniinit ko yung natirang ulam kagabi na sinigang na bangus. Maya lang din nakaalis na si Kuya Vilt at si Kuya Von naman nga yung kumain. Samantalang si Bunso ayaw pa daw niyang kumain. At dahil nakaalis na si Kuya Vilt, oras na nga din para ako yung magkape habang inaantay ko rin si Bossing na makapag-asikaso at makapasok na din. Kung napanood nyo nga yung last video ko, di ba ang dami ko nilaban at inabot na nga ako ng gabi sa kalalaba. Kaya ngayon, pagkaalis ni Bossing, medyo marami nga rin akong babanlawan. Pero bago ang lahat, syempre tatambay nga muna sa paboritong tambayan. At habang nagkakape nga ako, nakita ko si Bossing na magpapalit ng tubig ng pato, kaya nakiusyoso nga muna ako. Ibinukod na kasi namin yung mga maliliit na pato. Gawa ng meron na naman ngang itlog yung aming mother duck at naglilimlim na naman nga. At eto, malalaki na rin nga yung inuwi ni Bossing na mga sisiw. Bali, 4 na piraso nga to dahil yung mga nauna namin mga manok, wala na nga. Pinagpalit din namin yung tubigan ng mga ducks kasi nga doon sa kabilang kulungan, dadalawa lang naman yung nakalagay. Samantalang dito sa kabila, ang dami nga nila. Kaya naman yung planggana, dito nga namin nilagay. At tuwang-tuwa na naman nga sila nung nakakita nga sila ng panibagong palit na tubig. Susunod na niya. Pagkatapos nito nag-asikaso na nga rin si Bossing at pumasok na rin sa trabaho, kaya oras na para magbanlaw. At kung nakikita nyo, ito ang 4 na timba yung aking babanlawan. At wala nga akong katulong ngayon dahil si Kuya Vilt pumasok sa school. Medyo madami nga to, kaya naman naabutin talaga ako ng tanghali sa pagbabanlaw nito. Dahil medyo madami nga yung aking babanlawan, naubos ko yung tubig. At naligo rin kasi si Brother Deer, kaya naman kako, uuwi muna ako para kumain at babalik na nga lang ako. At sakto naman, pagbalik ko, eto't meron nang naipon na tubig kahit papano. Ito lang din kasi talaga yung struggle dito sa amin. Kaya ako natatagalan sa paglalaba, gawa ng iigib pa paakyat ng tubig na pang sabon, tapos dito pa nga sa baba magbabanlaw. Ito talaga yung nakakapagod na senaryo kapag naglalaba. Yung buhat dito, buhat doon, akyat dito, akyat doon. Ay naku po.
Natapos ko naman yung pagbabanlaw pero oras na para asikasuhin si Kuya Von dahil papasok na nga siya sa school kaya hindi ko nga muna naisampa yung aking mga binanlawan. Kumuha lang ako ng konting tusino at yun na nga lang yung niluto ko para pambaon lang ni Kuya Von dahil meron naman nga kami natirang ulam. At syempre, lakad moduli kami papuntang school. Wala pa rin nga pala akong pasok nung araw na to kaya naman nahatid sundo ko si Kuya Von. 2 linggo rin kasi akong walang trabaho kaya medyo matagal-tagal nga ako natenga. Yun nga lang, ngayon ko pa lang siya na-upload. O diba, napakasipag. At syempre, pagkahatid ko kay Kuya Von, pag uwi ko ng bahay, patutulugin ko naman si Bunso. Yan talaga yung araw-araw na routine ko kapag wala akong trabaho. Naaalala ko tuloy yung mga video ko dun sa Monatas Daily ko na nahak. Pwede ko kayang kunin yung mga video ko dun, tapos i-upload ko dito. Naandun kasi yung mga memory at yung mga una-una pa naming video nung nag-uumpisa pa lang kami. Pero anyway, eto nga, susunduin ko na uli si Kuya Von. At dahil meron pa ako ekstrang pera sa bulsa, namili nga muna kami ni Kuya Von ng cotton candy para pasalubong na rin kay Bunso. Buti na nga lang nung nawalan ako ng trabaho, meron trabaho si Bossing. At nung siya naman yung nawalan ng trabaho, meron akong trabaho. Malaking bagay din kasi na hindi nawawalan kahit papano. Yun kasing 2 linggo lang akong walang trabaho, hirap talagang mag-budget. Thank you Lord ko na lang talaga kapag ka nakaraos yung maghapon. Pagkabili nga namin ng cotton candy, meron nga kami nakita na nagtitinda ng mangga sa daan. Kaya naman naisipan kong bumili dahil meron nga akong bagoong to sa bahay. At nantakam din ako dahil wala masyadong Indian sa amin. Puro kasi Carabao mango yung mga mangga sa amin. At habang naglalakad kami pa uwi, meron na naman nga nagsakay sa amin sa tricycle. Kahit papano hindi na maiinitan habang naglalakad. Pagka-uwi namin, saktong gising na nga Bunso. Tapos, pinabase ko lang din si Kuya Von at dumiretso na rin ako sa pagdadryer nito mga nabanlawan ko. At habang umiikot, yung unang naisalang ko, nagbalat nga ako nitong mga mangga para habang nagdadryer ako, meron nga kaming kinakain. At habang nagdadryer ako, umuwi na nga rin Kuya Bill at inabot na nga rin ako ng hapon bago makapagsampay. Ang dalawa, hinog. Nung matapos ako magsampay, naghiwa nga lang din ako ng kamatis dahil itlog na pula yung ulam namin. Sabihin mo kung... Anong ulam mo, Ambet? Buha ka na lang ulit. Ano yan? Patingin? Tingin ka, Mantis. Ngayon na nga lang uli na pag-ulam nito, pati na rin ang tuyo. Anyway, dito ko na nga po muna tinatapos tong video na to. Hanggang sa susunod na video. Thank you for watching!